Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ayan, nakakasigaw-sigaw na si Coach Nava. Lalahatin uli natin ang 4 games sa day 2 ni Meow Meow. At grabe ang nakalaban niya sa round number 5. Ang 2-time World Junior Champion sa Women's Division, Russian Grandmaster Alexandra Goryachkina. Grandmaster ng lalaki ang hawak-hawak po niyang titulo. Ibig sabihin, nalampasan na niya ang WGM, nalampasan na rin niya ang IM ng lalaki, mabigat ito. 25 years old lang yan at isa po sa nakikita kong nakahanay din para sumungkit ng world title sa women's division. Pero, uubra kaya ang rumaragasang pang-atake, pang-bayo ni Meow Meow? Yan ang aalamin natin. Matapos ang apat sa end part, papakita ko po sa inyo ang updated standing. Ang ginawa ni Goryachkina nag D4, Knight F6 si Meow Meow, C4, E6, Knight F3, Bishop B4, Bogo Indian defense ang pinasok. Knight BD2, Castle, A3 paalis, Bishop E7, umaatras talaga, E4. Ayan. To take advantage na mabuo kagad ng puti ang massive control sa center, nag D6. Ayan, syempre, protection lang. Bishop D3 develop, nag E5. Kumarga kagad ng maagang sacrifice pawn si Meow Meow pero kinaslingan lang ni Goryachkina. Pero ano kaya ang mangyayari kung capturein yan? Silipin muna natin. Ito po ang laman. May Knight G4 pala. May mga gulong-gulong ganyan, no? Na pag kinapture, may Queen takes D3. Ang kapalit na sacrifice na isang pawn, mahihirapang mag-castling ang puti. Tapos butas pa yung squares na tipong pag nag-Knight C6, makaka-Knight D4, butas-butas. Activity ng pyesa ang kapalit. Okay? Kaya yan ang laman eh. Hindi pinansin ni Goryachkina. Kumapture sa D4, Knight takes D4 at nag-Knight FD7. Hook line pa rin. Nag-Rook E1, Bishop F6. Yan ang purpose ng Knight FD7 para maka-Bishop F6. Ma-atake yung Knight. Nag-Knight F5 at yan naman ang bagong pasiklab dito ni Goryachkina. Dahil marami nang nag-try dito sa posisyon na ito. Ito na po yung mga nangyari eh. May nag-Knight 2 B3, depensa, Knight 2 F3, at may tumira ng Knight C2 atras lang. Pero, Knight F5 ang ginawa. Tingnan natin. Knight C5, atake, umatras. Knight C6, Knight F3, Rook E8, pressure, develop, Rook B1. Ayan, para makaiwas na sa pin at makabitaw ng B4 na makakaistorbo sa Knight C5. Nag G6, pinapasok talaga ni Meow Meow, King F8, at nag B4, Knight E6, Bishop E3, A5. Ayan, para iritahin ang pawn na kapag nag-commit yan, yung C5 square mamaya makukuha ng black ulit. Nag-H3, hindi pinansin ni Goryachkina ang A5. At gusto niya yatang kahit papaano maka-Knight G4 mamaya. Control sa G4 pero bad move ang binigay ng computer engine. Dapat daw ang tira, Bishop A4. Ayun. Pressure lang, pressure pin. Pero nandito kasi ang topic sa king side, ba't naman mapupunta sa queen side? Medyo mahirap mapansin yan sa human eye. O balik tayo sa H3, A takes B4, good move. A takes B4, nag-Bishop G7. Bumawi din naman ang bad move si Meow Meow. Dapat daw ang tira ay Bishop C3. Ayun, atake sa tore na, halimbawa, kung mag-Bishop D2, capture, Queen takes D2, and Knight E5. So, kung titingnan nyo ang evaluation bar, slightly better pa nga ang black eh. Ayan. Tapos mamaya, magki-King G7, mga ganon. O, pero, balik tayo sa Bishop G7. Nag-B5, inatake ang Knight. Brand X move. Dapat daw Bishop A4 pa rin. Grabe ang Bishop A4 na yan, ano? Akalain nyo, yun ang tira. B5, Knight A5, atake sa pawn. Nag-Queen D5, depensa. Nag-C6, pampaalis ng Queen. Queen D3, umatras lang. At nag-Knight C5. Ayan na nga. Nililigalig talaga ni Meow Meow yung Queen na yan. Queen A3, Bishop E6. Ayan, para may Knight takes C4 na. Dito mga kamatsas, pinakitaan ni Goryachkina ng matinding bitaw, Knight to G5 to attack the H7. Ang lupites niya, no? Kasi pag kinapture to, may capture din dyan sa E6, bawi din. Lakas ng tira. Nag-Knight AB3. Ayun. Bumigay po si Meow Meow sa crucial position na ito. Dapat daw ang tira
Capturing na talaga. Yan ang accurate. Tapos knight takes e6, knight takes e6, bishop takes, and simple king g8. So, lamang ang puti. Kasi bishop pair ang puti eh. Pero, okay pa rin yan. 'Di ba? Makakapalag-palag pa. Kumpara naman dito sa ginawa na knight a b3, yun lang. Knight h7 ang ginawa. Dapat daw ang tira dito, queen to b4. Iwas lang sa pagkakatret. Queen b4 lang pala. O nga, no? Napasubo na yung knight sa b3. Paano yan? Walang pupuntahan yung knight, oh. Pag nag-rook a4, capture, king e7, bishop g5 check. Pag nag-f6, then queen c3. Na hindi makapture ang bishop kasi may atake sa bishop g7. At kung di naman gagalaw, kakapturein ang pawn sa f6. Ayan, ang mga medyo magulo lang ang position, ano, pero yan talaga ang magandang mangyayari. Pero balik tayo. Nag-knight takes h7 check, king e7, nag-bishop g5 check, king d7. Tama yung ilag na king d7. Dito kasi baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi mag-f6? Nakahang na yung bishop, nakahang pa ang queen. Magku-queen b2 kasi. Pagaya nung kanina na nakita natin, queen c3 naman. Basta ang idea, hindi makapture-capture ang bishop sa g5 kasi laging may bawi sa bishop g7. Ayan. So balik tayo sa king d7. Nakatret man ang queen pero nakatutok din naman ang queen ni Goryachkina. Queen b4. Bad move naman ang tira. Mas maigi daw. Ayun, may mga ganyan na palang sequence na capturing na pala yung knight. Tapos magda knight takes b3, bishop takes queen, bawi. And knight d2, knight f5. Grabe. Aso pang long game na ito. Pang long game na. Di ko na po i-explore ng napakalawak pero ang lawak ng laman yan. Ayan, balik tayo dito sa queen b4. Queen a5, hinamon ng queen to queen. Naka-equalize si Meow Meow. Capture, capture. Ayun lang. Dapat pala dito king takes c6. Yun nga lang parang ang hirap gawin kasi yung king mismo pinapa-expose. Tinatago nga yan eh. Wala, pag computer engine talaga, may mga masagwa sa mata pero yun ang accurate. Pero, pawn ang pinang-capture ni Meow Meow dito. Capture! Nako, naka-equalize ulit ang black. Blunderations ang ginawa. Dapat naman daw dito rook takes b3. Kapag nag-knight takes b3, hindi nga pala pwede. No, may queen b7 check pala. Pag nag-queen c7, ka-capture doon. Ayan, evaluation bar. Decisive advantage for white. Ayan, kasi 2 minor pieces sa isang tore, no? Ayan po. Pero kumapture sa a5 eh. Knight takes a5, knight g4, lulundag ang knight dyan, tinagpas, good move. H takes g4, nag-king e6. Yun lang. Yun lang. Siguro gustong pigilan dito kaya gumanito, hindi makatakas yung knight at magro-rook h8 para kulungin ang knight. Yan ang balak ni Meow Meow na nakikita ko, nababasa ko dito. Pero dapat daw po ang tira ay rook e6. Yan pala ang ipang-suporta sa f6 at yung isang tore ang magi-slide para kulungin ang knight. Iyon. Ngayon, kung mag-bishop e3 para yung knight at takbo sa g5, magda-knight takes e4 naman. Yan pala ang tiyagaan nito. Okay, so mahaba-haba pa yan, pero ang ginawa kasi king e6, bishop f4, hindi na rin tumatama si Goryachkina. Dapat daw ang tira dito e5. D takes e5 tapos bishop e3. Para may tempo atake sa knight, may lundag na rin ng knight g5, makawala na. Pero nag-bishop f4, f6. Yun lang. Ayaw kasi ditong patakasin ni Meow Meow yung knight na pa f6. Pero dapat daw ang tira knight takes c4. Kung mag-knight g5 checking e7, hayaan na lang. Patakasin na lang yung knight. Medyo naging ambitious dito si Meow Meow. Gusto niya talagang tagpasin ng buong buo. Lunukin ng buong buo ang knight na yan. Pero may g5 eh. Hindi, ito isang way para makatakas yung knight. Hindi naman makukulong eh. Pero mas matindi raw ay bishop e3. Bakit kung mag-rook h8? Parang medyo mahiwaga to mag-e5. Ang lakas pala ng paparating. Oo nga no? Ang lalim pala niyan. Pag nag-f takes e5, may bishop takes g6. Ligtas yung knight. Magulo pala ito.
Ngayon, kung capturing kagad ng knight, may e takes d6. Kakatakot, oh. Knight d7, bishop takes g6. Naku, yung king nasa ilalim. Nasa gitna. Delikading. Wala, pagkaganyan, nangangamoy danger na yan. Okay? So, balik tayo. Pero nag-G5 dito. Si Goryachkina, knight takes C4. Capture. Ayun, bad move din. Dapat daw E5 pa rin. Grabe talaga ang lalim ng laban nila. Ang lalim. Capture. Rook B4. Knight E5. Rook D4 para walang knight D3. At the same time, may atake pa. Nag-rook A D8. Rook E D1. Pinilahan ng pawn. Rook E6. Bad move. Dapat daw ang tira. Knight B7. Pang-depensa. Parang ang hirap naman sikmurain ng knight na yan kasi active na sa C5 no? Rook E6, F3. Ayun, dapat daw tira dito bishop to G3. Then F4. O yan po, pinapakita ko sa inyo yung mga tamang patamaan. Pero balik tayo, nag-F3, Rook D7, Bishop G3, nag-G5, Bishop F2, Knight B7. Yun nga lang po, napakalakas ng bishop pair. Lugi ang black dito. Dalawang bishop yan eh. Ayan, no? Kunat-kunat. Kunat-kunat. Tingnan po natin na kasi dito giri-girian pa sila. Yun! Kumapture. Yun lang. Saklapacious. Dapat ang tira daw knight G4. Para may mga sundot ng knight doon, mga gulo-gulo mamaya. Nung pag-capture dyan, sa bagay, segundo na lang sila sa oras, na check aroy ang sakit. Dito, pinatagal pa ni Meow Meow pero wala eh. Isang tore na blind diretso si Meow Meow. Hindi niya kinaya yung tenacious play ni Goryachkina. No? Nakita niyo yung ramdam niyo sa white yung tibay ng position eh. Ang tibay mag-handle eh. Kailangan pang i-adjust ni Meow Meow yung level niya. Yung tenacious play niya. Yung babad sa position sa kabila ng maraming mga pressure na sundot. Natalo si Meow Meow dito sa round number 5 pero hindi pa huli ang lahat. Dahil sa 3 games, napakaganda ng kanyang ipinakitang paghihiganti. Tingnan natin. White naman dito si Meow Meow. Ang kaharap niya ay ang 38-year-old woman international master from Lithuania, si Salomeha Zakzaite. Ayan, tingnan natin kung gigil dito si Meow Meow para makabawi. Nag-E4. E6, ba, French defense. D4, D5, Knight C3, Knight F6, E5. Knight G8, umatras kagad si Zakzaite. Ba't ganon? Dito kasi, ang main line, nagna-Knight FD7. Bakit nag-Knight G8? Doon na nga galing yung Knight, bumalik doon, ano? Parang online tournament to. A3, para hindi makabishop B4. C5, kumapture. Knight C6, ang target ay pawn E5 at later na babawiin ang pawn sa C5. Nag-B4, good move, depensa. At nag-A5, basag. Rook B1 para manatiling matibay. Kumapture-capture, Knight takes E5, may Bishop F4 nga lang na tempo. Knight G6, Bishop G3, Knight F6 at nag-H4. Ayaw tantanan ni Meow Meow, mag-H5 talaga para ma-pressure. Nag-H5, pinigilan, at nag-Bishop D3. Ayan na. Pwedeng kakapture yan dyan para masira ang king side. Nag-Rook H6. Grabe ang nararamdamang pressure dito ni Zakzaite. Bad move. Dapat daw ang tira. Huwag nang pansinin yan. Bishop E7 na lang. Kasi kung kakapture naman yan, takes, medyo wasak lang, ano? Medyo pangit lang, pero playable naman. Kumpara dito sa Rook H6, ayun. Pakiguess nyo po. Ang gandang hataw na malakas ang dating na tira ni Meow Meow. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight B5, Knight C7 ang threat. Dodobolin. At nag-E5 syempre para maputol ang access. Yun nga lang, timing na para capturing ng Knight takes. Then Bishop takes E5. Bagsak agad ang pawn sa E5. Nandyan pa rin ang threat. Nag-Queen E7, pin. At nag-Knight F3, dinipensahan. Rook A4. Ayan. Para kung chumekman, at least hindi na mahagip ang Rook sa A8. Nag-castle lang. Bishop E6.
Bishop D6, atake. Queen D7, nirat-rat po ng dilubyong atake. Ang inabot, double-double. Ayun, sa sobrang pagka-desperate dito ng black, kinapture na lang ang bishop sa inis. Sige, capturein mo na, queen. Takes, parang kapalit ay maraming pyesa. O C4, atake sa torre, umiwas, capture. Bishop G4, F3, sanggalang. Bishop H3 para makakurot-kurot naman ang atake. Rook F2, depensa. Bishop G3, turok ulit. Kinapture lang ang bishop. Kasi wala namang sapat na, pag kinapture, capture lang eh. Wala namang sapat na aalisan para magkaroon ng malakas na discovered check. Nag-rook A8 at dito po, siguro pagtira ng rook A8, inabot na ang kamay, nag-resign na. 28 moves lang ang matinding bawi ni Meow Meow dito. Okay, round number 7. Umuusok pa rin ba? Gusto niya pa rin bang bumawi? Silipin natin. Black naman dito si Meow Meow, kaharap ang may hawak ng International Master title ng lalaki na Russian Evgeniya Ovod. Ayan, IM ng lalaki ang titulo. Mabigat din to. Lampas ng WGM ang title niya. Tignan natin. Ang ginawa, nag-D4. Knight F6 si Meow Meow. Bishop F4, London opening. Nag-D5, E3, E6, Knight F3, C5, Knight BD2, Knight C6, C3, kumapture sa D4. Ito talaga linya ni Meow Meow, no? Nahalata ko na ito talaga yung prepared line niya against London. Kumapture, Knight H5. Ayun. Pinagkaiba sa mga previous games niya na nakita na natin, Bishop E3, tapos Bishop D6 ang ginagawa niya. Di ba? Pero dito, Bishop G5 ang ginawa eh. F6, Bishop H4, Bishop D6, Bishop B5, Castle, Castle, Bishop D7. Nawala sa talaan ng aklat. Dahil sa huling naitalang record, G6 na ang ginawa dito. Ayan, balik tayo. Novelty, Bishop D7, Rook E1, King H8, C4, G5, atake, de pabalagbag. Ayan na naman, pero bad move, ang tira na yan. Dapat daw, simple A6, neutralize the bishop. Ayan. O, pero balik tayo sa G5, kumapture, E takes D5, Knight takes G5. Good move by Ovod. Malupits. Ovod ng galing, ha? Knight F4. Ayan. Teka muna mga kamatsas. Ano ang mayroon kung makipagsabayan ng capture dyan? Queen takes. Kung sabayan pa rin, may Bishop D3. Yun pala ang natanaw dito ni Ovod. Threatening matchas. Walang Queen E7. Ganda sana kung may Queen kaso may Torre. Di naman makarook F7. Kakapturin lang ng Queen. Bishop F5 naman. Still kakapturin pa rin. Timplado pala yon. O balik tayo. Kaya nag-Knight F4 lang si Meow Meow. Knight F3, Knight B4, ayun, no? Palaki ng palaki ang advantage ng puti. Capture, capture, Rook E3, Queen F5, another bad move by Meow Meow. Sunod-sunod. Dapat daw Rook A C8 para may Knight C2 double. Yan, no? Pero Queen F5, ganun pa rin naman ang balak. Gusto pa rin naman ni Meow Meow na doublein ang white. Nag-Knight E1, depensa sa C2 square. Rook A E8, Knight F1, Rook takes E3, Knight takes, Queen E4, Bishop G3, Bishop B8. Kumapture, Bishop takes, Queen D2, tiniret ang Knight, atras lang, may threat sa D4, Knight 1 C2, dinipensahan, at nag-Rook G8. Yun nga lang, syempre, nakakailang pa rin sa white kasi may mga atake dyan, ang tulis ng Bishop. Nag-G3, bad move. Dapat daw ang tira ay Queen C3. Okay, wala pa rin namang capture dyan, may Knight. Kung capture naman ang Knight, may kahalili. Iyan ang mainam na tira. Pero nag-G3, H5. Nako, bad move din. Pero gusto mangyari ni Meow Meow, gusto niyang puwersahin H4 hanggang sa mapunit yan. Pero accurate, capturein lang daw. F takes E3, then Knight E7. Lamang pa rin ang puti. Pero konti lang. Okay, H5, balagbag, Rook E1, Bishop G5, Queen D1, pasimpleng threat, H4, pinapacheck talaga. Knight G2, atake muna sa Queen,
Queen G6, at nag F4, H3. Nako, sabog-sabog, sabayan. Capture, capture din. G takes, Queen takes, Queen H5 check, King G7, Queen takes D5. Aba, ratratan. Rook F8, yun nga lang. Mayroon pa rin mga huling pahabol si Meow Meow. Queen F2 o kaya diretso Queen F1, mga threatening matchas. Queen takes G2. Aba, malinis na. Pabor na pabor sa puti. Knight takes D4, takes, King H1, B6, B3, Rook F2, Queen E4, mga kamatchas. Sakit! Blunderacious, mga kamatchas. Yun lang. Dapat daw tira, Queen B7 check. Ang sakit naman. Pag nag-Rook F7, then Queen C6. Decisive na decisive, ano? Pero nag-Queen E4, ayun po, pakiguess nyo ang simpleng pitik na ginawa ni Meow Meow at lumipas sa kanya ang lamang. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats! Rook F1. Yun lang. Bumigay si IM. Pag kinapture ang tore, lipad ang queen. Persado, King G2. Queen F2 check. Ayun, nakuha ng buong buo ang tore. Queen G4 checking F6. Sakit naman, ano? Ang tagal mong advantage tapos mabibitawan. Ayan. Okay. Ito na, daming tataguan eh. Ayan. So, time naman ni Meow Meow para siya naman ang umatake. Ayun. Dito po, nag-resign na si Ovod. Bakit? Pag nag-King G5 kasi kakapturin na lang ng simple yung pawn. Mapopwersang queen to queen. Grabe, last minute, nag-blunderacious pa si Ovod, ano? Sakit. Lamang na lamang kasi. Tingnan naman natin, tuloy-tuloy ba ang momentum ng pagbawi ni Meow Meow? Silipin natin ang round number 8. White naman si Meow Meow at ang kaharap niya, ka-teammate ni Jan Krzysztof Duda, taga Poland, International Master Olivia Kiolbasa. Mataas ang rating. Baka matigas din to. Tingnan natin kung uubra ba ang atake ni Meow Meow. Nag-E4, E5 si Kiolbasa, Knight F3, Knight C6, Roy Lopez, A6, Bishop A4, Knight F6, Castle, Bishop C5. Ginamitan ng tinatawag na Archangelski variation. Nag-C3, ayun, magdi-D4. B5, Bishop C2, D6, A4, pressure kagad sa B5. Bishop A7, atras kagad para hindi matimingan ng atake at iyan ang novelty sa laban na ito. Dapat daw ang tira sa mga nagdaan, Bishop G4, pangalawa Bishop D7. Yan, yan ang maraming nagawa na dyan. Pero nag-Bishop A7, tingnan natin, Knight A3. Talagang binuhusan pa ng pressure ang B5 pero bad move daw kay computer engine. Dapat daw ang tira D4 na. Buuhin na ng mabilis ang sentro. O pero, nag-Knight A3, Castle, Queen E2, B4, good move, Knight C4. Kaya po naging good move ito para manatiling okay ang pawn structure ng black. Kasi pag kinapture yan, takes, mawiwik yung pawn A6 mamaya. So, lamang sa puti yun. Knight C4, Rook B8, A5. Ayan, good move naman ito. Para hindi naman maka-A5 ang black at Bishop A6. Pinigilan ni Meow Meow. B3. Bah, inipit siya. Bishop D3. Knight H5. Sundot sa F4. G3. Para hindi makatungtong ang knight pero bad move pa rin. Dapat daw ang tira. Bishop B1. Pag nag-Knight F4, Queen D1. Yun nga lang nakakailang sa mata dahil nakapasok na ang knight. Nakakailang yan. Kaya ginawa dito nag G3, yun nga lang nabutas yung light square. Pero minadali, brand X pa rin. Dapat daw, Knight F6 ang tira dito. Yun nga lang, bahagi na po yan ng lalim ng computer engine Stockfish. Bishop H3, Rook E1, Queen F6, Knight E3. Bad move. Para walang Bishop G4 at para makalundag ang Knight sa D5. Yun nga lang, bad move pa rin. Dapat daw ang tira, Queen D1. Para yung bishop ilalagay sa F1 para ma-neutralize ang bishop na yan sa H3. Pero nag-Knight E3,
Knight E7, bad move din by Koyol Basa. Dapat daw ang tira, ayun, na-miss. Knight F4 na pala ang mabagsik na tira dyan. Pag kinapture, capture. Ngayon yung knight hindi basta-basta pwedeng mag knight D5 kasi may queen G6, mamamatchas ang white king sa G2. Continuation, knight G2, then bishop G4. Magda knight E5 naman. So medyo malayo-layo pero pabor yan sa black. Yan ang lalim yan. O balik tayo sa knight E7, king H1. Nako, dapat daw tira dito, capture na yung pawn A6. Ayan, no? Kita nyo yung mga birada ni Stockfish, no? Knight G6. Mukhang malakas pero bad move pa rin. Dapat daw bishop C8. Para lilipat doon. Depensa lang sa A6. Oo. Knight G6. Nakapasok ang knight, good move. Queen E6. Knight G5 na double. Queen G4. Yun lang, queen ang kinapture. Dapat daw ito. Pagka kasi po mga last game sa ganitong rapid, kasi game number 4 na to ng day 2 medyo pagod-pagod na sila Konti lang ang pagitan ng pahinga, tuloy na Kaya kung mapapansin nyo, yung last game of the day, medyo marami ng mga kabyos-kabyos. May mga sablay na, no? Pagod na Ayan, no? Bad move din yung F3, grabe naman. Dapat daw knight E3. Hanip na computer engine yan. Bishop D7, Bishop F1, C6, knight B4, H6, puro atras Yun ang purpose ng Bishop F1 para maka knight H3. Nag-rook C8, knight takes A6, mali pa rin. Dapat daw knight G1, alisin na yung knight and regroup later on. Pero nag-knight takes D5, mali pa rin. Dapat daw ang tira F5, ang malakas na bira. Pero nag-D5, knight B4, D takes E4, F takes E4, nag-F5. Yan, tama, no? Walang mga lumalabas na... Ayun, D3 may lumabas na naman. Bad move na naman. Dapat daw, capturing na talaga yan. Kapag nag-bishop takes, king G2 lang. Or D3. Ayan, D3. Nakakatakot nga lang sa puti. Parang buka yung king. Nakabuka no? O, dito nag-D3, F4. Ayan na, ang lakas. Capture, E takes F4, D4, bad move na naman. Dapat daw A6. Pass pawn must be push. Sabi nila. So nag-D4, yun nga lang natumbukan dito ang basag na C5. Timing yan. Kasi magda-knight to D3 na ang puti. Napaka-solid ng center na ng puti. So kailangan basagin kagad yan immediately. Kinapture, bishop takes, knight D5, bishop G4, E5, knight H4, good move. Threatening deadly, bishop F3, mamatchasin si Meow Meow. Nag-knight G1 para walang bishop F3 check. Nag-push, naku po, napaparating. Rook E4, atake sa bishop. F2, yun lang. Tumaas ang evaluation bar. Dapat daw tira, bishop E6. Counterplay sa knight. Pag nag-C4, knight to F5, intending to play sacrifice knight, then may double, kuha rin ang tore. Kung ganyan ang ginawa, delikado na ang position dito ni Meow Meow. Pero, nag-F2 Capture, takes. Yan po ang lumabas. So, quality down dito si Meow Meow pero may malakas na pass pawns na hindi pwedeng i-underestimate. Bishop E3, natirahan pa ng excellent move. Knight F3, check. O, teka muna libre yung knight. Coach, ba't hindi kinapture ang libreng knight? Meron kasing bishop C4. At kapag dinipensahan yan, may rook D1. Papaano ililigtas ang tore? Okay? Talo ka agad ang black. Kaya nag-knight F3 check. King G2 capture. Knight C7. Ayun. Bumato rin ang bad move dito. Si Meow Meow na dapat C4 lang ang tira. Patibay sa knight D5. Para nakaharang sa D5. Pero nag-knight C7. Knight G4 naman. Wala na. Windangan na sila. Pareho ng pagod. Dapat naman daw ang tira. Knight F4 check. At kapag pag kinapture ba ano meron? Rook takes F4. May mga check-check dito sa G4. Ayan, lamang ang black. Pero ginawa knight G4, bishop D4. Good move. Yan, tama yan. Iwas lang. Knight F4 checking G3. Dapat daw tira dito king G1. Mas safe. Pero yung king ni Meow Meow sumusugod.
H5, bad move. Dinipensahan naman. Dapat daw tira, rook takes d4, c takes d4, and knight to e3. Medyo mahirap nang makita yan. Mahirap. So h5, a6, knight h6, a7, knight f5 check, kinapture lang, capture, and king g3, balik ulit. Knight f5 check, king h3, bad move na naman. Dapat daw king f3. Naku po naman. Nandyan na nga tore, dyan pa itatapat. Pero yan ang accurate. Kaya isang bagay na natutunan ko sa pag-a-analyze ng games using computer engine, may nakakatakot sa human side, human eye, pero accurate. Ganyan ang chess eh. Kaya hindi lahat ng masagwa sa mata natin, di natin papasukin. Nandun pala accurate oh. So king h3, mukhang safety yan sa human eye, pero bad move yan kay Stockfish. Ayun, buti hindi nakita yung G5 na mag-G4. May mga tricky pa na po pwedeng gawin. Pero, knight e3, bishop e2 para walang rook f3 check, G5, a8 queen, check, king g3, check, king g2, check ulit, king g1, capture, ayan na po. So, lumamang ng isang pyesa si Meow Meow. Tingnan natin, bilisan ko lang kung makaka-recover pa or makakapag-create pa. Yan. Ng mga gulo-gulo. Kasi pag kinapture, may knight e3, di ba? Kaya nag-king f2 lang. King f4, knight d5 check, king e5, bishop f3, kinapture lang. Black resigns the game. Bakit nag-resign? Kasi pagpalagay ng makapture yan, mabawi ang mga pyesa, may extra 2 pawns pa ang white, kaya losing na rin talaga ang black. Okay, matapos matalo kay Goryachkina, umi-straight round number 6, 7, 8. Grabe, ang ganda ng momentum na ginawa niya. Silipin natin ang kanilang standing. Sino na ba ang nangunguna sa kanila? Nangunguna si Bodnaruk Anastasia ng Russia. Konero Hampi ng India, 6.5 tied sila ni WGM Zaimo ng China. Nakabuntot pa rin. At ayan na po, no? Pang-ilan na si Meow Meow? Pang number 13 si Meow Meow. At sumusunod ang kaniyang ate. World Women Champion Juwen Jun. Ayan. Maglalaban mamaya. Ayan po, board 1. Hampi at Bodnaruk na. Zaimo versus Lano Katerina. Ayun. Mataas pa rin ang boarding ni Goryachkina at si Meow Meow ay pang board number 9. Kalaban niya ang isa sa mga veteranong Grandmaster Stefanova Antonieta. Ayan ang kalaban ni Meow Meow. Okay, black si Meow Meow mamaya. Tingnan natin kung magdedire-diretso ba ng maganda ang laban dito ni Meow Meow. Lagi ko pong kausap ang kanyang mother kasi nakuha ko yung contact number eh. Kaya kahit na nasa malayo, nagchat-chat lang ako. Kumbaga, pinapalakas ko lang, minomotivate ko lang si Meow Meow. Sabi ko, kahit anong mangyari, number 1 fan pa rin ako ni Meow Meow. Galingan niya, bigay niya lahat ng best niya. Ayan. In English kino-convert ko sa Chinese, tapos yung Chinese na yon, yun ay papadala ko. Tapos pag nag-message naman niya sa akin, in English naman. Tingin ko tinatype niya yun sa Chinese, kagaya nung ginagawa niya dito sa Pilipinas. Tapos mapabasa lang sa amin yung English. Hindi kasi sila ganun ka-fluent sa English. Kaya tinatype muna nila sa translator, then isa-send sa akin via English. Ayan. Tapos ako naman, English na type ko, bato ko naman sa kanila, Chinese. Ayan, araw-araw ko pong ka-message si WGM Yuan Su para syempre maka-update tayo, makabigay tayo ng motivation sa bata, no? 13 years old lang yan eh. At sigurado na po next year may imbitahan uli natin si WGM Lu Miao Yi, hindi na WIM. Ayan, at magbabatak muna ng isang taon yan at December, God willing, balik siya dito sa Pilipinas para sa ating next Kamatsas Invitational GM Tournament. Working pa rin po kami kay Super Grandmaster Wesley So. Sana makakuha pa rin tayo ng kaunting panahon kahit mga konti lang, no? Sana makasingit tayo ng schedule kay Wesley. At wino-work out pa rin namin yung iba pang mga kausap nating GMs, Super GMs na sana madayo tayo sa December at maka-challenge ng ating mga IMs na malapit ng maging Grandmaster. Ayan. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Isusunod natin mamaya ang matinding laban naman
ni Magnus Carlsen kontra sa pambato ng India na si Vidit Guradi. Yan ang ating isusunod. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.